Magandang araw mga kaibigan! Welcome back to the channel, and for today's video, papakita ko po sa inyo kung paano ko papalitan itong aking back camera as well as itong aking tailgate door handle para dito sa aking Nissan Navara. Napansin ko po kasi last time na hindi na gumagana itong aking back camera dahil nung nagkabit po ako dito nung Cycane na smart rear view mirror. Actually, nung nagte-testing ako, pag reverse ko, napansin ko na hindi na nagpa-function yung back camera doon sa aking head unit. Ginawa ko po, nag-search po ako online and fortunately, nakahanap po ako ng tailgate door handle na kasama na rin po yung kanyang camera. Actually, this is the second time po na magpapalit po ako ng tailgate door handle. Dati po kasi, ang nakakabit ditong door handle sa akin ay yung ganitong klase. Yung wala pong camera hole. Kasi nga po, yung aking unit, 2016 December ko po kasi ito nabili. Tapos yung kanyang registration lumabas noong January 15. So sa ORCR ko, nakalagay dito 2017 model. And during that time, yung mga EL variant, wala pa pong mga backing camera, walang roof rails, at ganun din yung kanilang mga mags, 16 inches lang. At alam ko nung 2018 na, nung nag-upgrade si Nissan para sa Navara, lahat ng EL variant niya, nilagyan niya na ng 360 camera, nag-include na rin sila ng roof rails, at in-upgrade din nila yung mag sa 18 inches. So nung nag-upgrade po ako ng bagong head unit, may kasama kong back camera yon. So dito ko lang po nilagay yon sa ilalim ng license plate. At nung makabili na nga po ako ng ganito na merong camera hole, nilipat ko lang po yan. So ginawa ko lang po ng paraan yon dahil hindi naman talaga fit dito yun eh. Niremedyohan ko lang. At kung gusto nyo po mapanood yung video, ay punta na lang po kayo sa ating channel, especially doon sa playlist natin na Nissan Navara. Search nyo na lang po doon. At ganun din, nung nag-search ulit ako sa online, fortunately, nakakita na po ako ng tailgate door handle na included na po yung kanyang camera. At ito po yung nabili ko. So again, lalagay ko po yung link nito sa description box. Check po natin yung laman niya. So ito po yung laman. May kasama siyang maliit na manual. Ito po yung tailgate door handle natin. Nakasama na yung kanyang camera. Ito po yung likod. So ito yung kanyang mga connections. Ito naman yung cables niya. Medyo mahaba ito, kaya lang para sa mga pick-up kasi at saka sa mga van, normal na hindi talaga umaabot to. Minsan kailangan nyo pang bumili ng extension. Tapos ito naman yung para sa kanyang power adapter. Siya nga pala, para po dito sa aking Nissan Navara na aftermarket lang yung aking back camera, usually ganito lang po talaga yung kanyang mga connections. Pero kung sakaling original yung inyong back camera na nasira, alam ko nakakita na rin po ako niyan sa Shopee. Yung talagang connector pang Nissan Navara. Kaya lang medyo pricey nga lang siya ng konti. Pero ang kagandahan nun, at least available na siya online. Tapos, ito rin pong ganitong cable, hindi ko na po ipapakita sa inyo yung pagkakabit nito. Since katulad na nasabi ko sa inyo, ang sira lang talaga sa akin, yung kanyang camera, yung mga wirings ko, walang problema. So yung isang wire po nito, kinakabit po yan sa positive wire ng reverse light. Tapos itong isang wire naman nito, kinakabit doon mismo sa head unit. So depende po yan sa mga head unit nyo. Check nyo yung kanyang diagram or yung kanyang manual. Kasi kung minsan iba-iba kasi yung color ng wire, pero usually naka-label naman yun. Kaya for sure hindi naman kayo mahihirapan. So wag na po natin patagalin. Pakita ko na po sa inyo kung paano ko tatanggalin itong aking lumang tailgate door handle, maging yung connection para sa aking mga back camera, and then kapit ko na po yung bago nating nabili. So samahan niyo po ako. Gawin natin to.
Tinanggal ko na yung connections niya. Ngayon, nakatornilyo lang yan dito at saka dito sa kabilang side. Kung mapapansin nyo, merong bracket ako dito, may bakal ako dyan kasi naglagay din ako dito ng tailgate power lock. Kung interested din kayo sa mga power lock para sa inyong tailgate, punta lang kayo sa ating channel, dun sa ating playlist na Nissan Navara. Tapos, search nyo lang yung video wherein nagkabit ako ng tailgate power lock. So, alisin ko na muna ito. Yung mga clip naman dito, tanggalin natin. Yan. Tsaka dito. Yan. Ngayon, matatanggal na natin tong tailgate door lock niya. Tanggalin ko rin itong kanyang lock set dahil ililipat ko siya dito sa bagong door handle natin. Mukhang kailangan kong palitan tong mga retainer clips dahil hindi tutugma dito sa aking sa aking rod. Kuhanin ko na lang yung retainer clips dito, tapos papalitan ko yon. I-adjust ko lang tong sa kanyang actuator para sa power lock. Medyo matigas eh. Testing ko ngayon kung gagana. Okay. Nag-unlock. Tapos lock. Okay. So ngayon testing ko muna. Check ko dun sa ating head unit kung gagana yung camera pagka nag-reverse. Shift ngayon ako sa reverse. So, hindi siya nag-activate. Park. Reverse ko ulit. Okay, hindi siya nag-activate. Pero yung aking backing sensors umaandar. So, ayan, naka-reverse ako. Kaya lang, hindi nag-work dito sa aking head unit. So, troubleshoot muna ako. Check ko kung ano yung kanyang problema. Sa pagto-troubleshoot ko, nakita ko na ang problema dito sa kanyang lumang cable. Kasi yung kanyang trigger na para dun sa back camera, itong red wire na nakakabit dito sa ating RCA, wala nang connection. Ito yung kabilang side niya. Pinutol ko na para ma-check kung maigi. Check natin. Walang reaction dito sa ating tester. Wala ring buzzer. So, ibig sabihin, putol na yung wire neto at mahirap nang hanapin kung saan sa loob na yan naputol. So, minabuti ko na tanggalin na lahat yan. Tapos, inilatag ko ngayon yung bago natin. So, ito na yung bagong
wire natin na sabi ko hindi ko na ikakabit, pero it turns out kailangang baklasin ko yung luma at ikakabit ko pala talaga ito. So lagay ko muna yan dyan, ginapang ko lang muna dito. So yan, baklas-baklas na yan. Dito naman sa kanyang head unit, dito connected yung ating RCA. Katulad ng sinabi ko, sa head unit nyo, depende sa mga model yan eh. Depende sa brand, depende sa model. Pero for sure, lahat naman yan naka-label. So katulad nito, naka-label siya ng cam bin. Parang camera video input siguro yon. Actually, maraming klase yan eh. May mga ganito na video in, video out. So kung sakaling hindi nyo nakuha dito, pwede nyong i-try yung iba kung saan siya magko-connect sa back camera. Tapos para naman dito sa red wire na ito, dito ko yan kinonect. Dito sa akin, brown wire siya at ang nakasulat dyan, back. So dyan ko kinonect yung red wire na trigger para sa ating back camera. Yung sa inyo, possible na ibang kulay. Minsan alam ko yung iba kulay pink, may kulay orange. So check nyo na lang yung manual nyo. So ngayon, dito muna uli tayo sa likod. Ito yung positive at saka negative wire ko na itinap ko dito sa aking reverse light. Sa positive, kinonect ko lang dito sa positive ng aking power adapter at yung negative dito sa negative ng aking power adapter. So connected na yan dito. Ito. Connected na dito yan sa positive at negative ng aking power adapter. Okay? Tapos dito naman sa ating RCA cable, no need na ikabit ko tong red wire na to. So ito yung kabilang end ng cable na yon. Pero yung mga red wire niyan, hindi ko na kailangang i-connect. Since ang kailangan i-connect ko ngayon, itong dulo naman ng RCA cable na to na nanggaling doon sa ating head unit. So kung maaalala nyo, yung red wire doon, kinabit ko na doon sa wire na may label na back. Ikakabit ko naman itong red wire nito dito sa positive na nanggaling sa reverse light. So every time na magre-reverse ako, masusupplyan niya ng positive na magbibigay ng power para doon sa ating camera. At the same time, mabibigyan ng power itong ating trigger wire para i-open naman ng ating head unit yung kanyang reverse camera. So connect ko na muna to. Hindi muna ako maglalagay ng electrical tape dahil temporary lang ito para makapag-testing lang tayo. Tapos para dito naman sa RCA, tsaka dito sa isang RCA, kukonect natin yan. So ito rin nga pala yung sinasabi ko na yung mga ganitong klaseng cable ay hindi aabot or hindi enough para sa mahahabang sasakyan katulad ng pickup or ng mga van. At kailangan nyo talagang bumili ng extension. So katulad nito, dalawa siya para umabot doon sa aking tailgate. At para makonek yan, kailangan din natin ng adapter ata ang tawag dito. Kung gusto niyo bumili nito, parang sa Ace Hardware, marami niyan. So yun, connected na siya. Tapos, testing na muna tayo. So ito na, lumabas na siya. So kung ilalagay ko uli siya sa park, tapos i-reverse ko uli, nag-activate na siya. Assembling ko na lahat to. Tapos yung mga cable ay isisingit ko na lang dyan, itatago ko. Tapos i-cable tie ko rin dito sa gilid ng A-pillar hanggang dito sa gilid ng ating step seal hanggang makarating ako dito sa kabilang pintuan niya. I-cable tie ko lang yan dyan. Tapos again, para sa magtatanong paano ko pinalabas yung cable or yung wire dito sa ating interior, andito sa likod meron po siya dyang rubber grommet. Pinapasok ko lang po lahat ng wire dyan para lumabas dito sa ating interior. Shoot ko lang dyan. Tapos cable tie ko, bali isasama ko dun sa harness na nahan dyan sa ilalim hanggang
makarating ako rito. Tapos ito, iaayos ko rin yung kanyang mga insulation. So hindi ko na muna papakita sa inyo lahat yan dahil magtatagal tayo. Babalik ako pagka natapos ko ng lahat yan. Tapos ko na po ikabit yung ating tailgate door handle. Ganun din yung connection para dito sa kanyang camera. Na-connect ko na pong lahat at naiayos ko na rin yung kanyang mga wirings. Ngayon naman check natin dun sa aking head unit. Maganda ba yung kuha ng camera na to? Malinaw ba siya? Wide angle din ba yung kanyang kuha? At gusto ko rin sanang malaman kung yung kanya bang degree ay masyado bang nakatutok sa kalsada or tama lang. So samahan niyo po ako, tignan natin. So ito yung kanyang kuha. Para sa akin, wide angle din siya. Kaya lang nga katulad nung sinasabi ko kanina, masyadong tutok siya. Ilabas ko ngayon sa garahe. So katulad nito, pag nagmamaneobra ako patalikod, kitang-kita ko yung malapit na sa aking bumper. So sa isang banda, maganda rin yung gantong angle dahil yung point of view mo, kitang-kita mo siya agad. So yun yung kanyang kuha. Ito yung sidewalk ko. Yun naman yung dulo ng kalsada. So masasabi ko na wide angle yung kuha niya. Ganun din, very clear, malinaw siya. Yun nga lang, tutok na tutok siya dun sa ilalim ng sasakyan, in which sa tingin ko okay din naman yon. Lalo na hindi natin masyadong nakikita yung nasa likod ng mga pickup. So maganda na rin yan for safety. Meron din naman ako ditong smart rear view mirror. So kung sakasakali man na dito nakatutok yung camera sa mostly sa kalsada, at least pwede ako mag double check dito para doon naman sa medyo malayo-layong angle. So sa tingin ko okay na rin sa akin to. May re-recommend ko po yung tailgate door handle with camera para sa mga Navara na lower variants, lalong-lalo na po dun sa EL kalibre na 2014 up to 2017 dahil hindi po equip yon ng 360 camera at ganun din wala silang backing camera. So sana po may natutunan uli kayo sa video natin ngayon. And if you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat and I hope to see you again on my next video. God bless.